Shalom Aleichem. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from Matthew chapter 13 verses 54 to 58. Glory to you, Lord. He came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, yung background ko ay nakita ko lang sa social media, sa Facebook, na sabi niya sa bus po ito eh. I am not a bus, I identify as a train. Sapagkat for the first time in history ay legal nagkaroon ng sa kasaysayan na nagkaroon ng legal na harap-harapan pa na nakita natin na ang babae ay binugbog ng lalaki. So, yan siguro yung yung inspirasyon ng may-ari ng bus. So, bagamat bawal manakit ang lalaki sa babae, pero nakita natin ang buong mundo nakasaksi na ang lalaki ay binubugbog ang mga babae. So, ang gospel reading natin actually is nabasa ko siya nung nakalipas na araw nung July 31. Nagkabali ako ng basa. So, nagkaroon na ako na pag-share ng pag-share patungkol dito. So, mag-share pa rin ako sa inyo. Mag-share pa rin ako kung anong pwedeng ibahagi patungkol dito. Sapagkat alam nyo ba na sa lahat ng mga libro sa buong mundo, ang Biblia lang kahit araw-araw mo siyang basahin, there is always something new na meron kang magagamit sa araw-araw mong pamumuhay. So, yun yung kakaiba sa ibang mga aklat. That is why ang Biblia ay nananatiling bookseller sa buong daigdig. Tuwing babasahin mo ito, binasa mo siya ngayon, tomorrow, there is another new insight na pwede mo siyang gamitin sa pamumuhay mo bilang Kristiyano, kahit sa practical na pamumuhay ay maaaring mo magagamit. Yan. Na-discuss na rin natin dito kasi na-discuss ko na rin yung actually hindi lang naman ako kumbaga so na ibahagi. I have shared already several times about this topic. And many other Catholic bloggers, Catholic faith defenders has explained this already. Maging sa Catholic Answer, kung totoo ba talaga na may mga kapatid ang Panginoong Hesukristo sa laman. At the same time, yun nga ang sinabi ko rin kahapon, ang Biblia ay hindi siya katulad ng mga ordinaryong textbook, hindi siya katulad ng ibang mga ordinaryong mga aklat. Ang Biblia, kapag magbasa ka ng Biblia, hindi mo siya intindihin na para ka lang nagbabasa ng comics.
ang Biblia ay meron siyang tinatawag na konteksto. May context, historical background, may ano yung intention ng author, sino yung audience niya. So kaya kapag magbasa ka ng Biblia, hindi yung para ka lang nagbabasa ng comics. So ang isa sa common na kasabihan sa atin is familiarity breeds contempt. Sabi niya, familiarity breeds contempt. So since na nakikita or kilala nila ang Panginoong Jesucristo, ay hindi nila matanggap-tanggap na gumagawa na siya ng mga himala, nangangaral na siya. So at the same time, ginamit yung termino na, di ba anak ito siya ng karpentero? So kumbaga, parang ano ba yung dangal ng karpentero sa panahon nila, sa kanilang konteksto? So di ba? So, di ba kung naalala nyo pa rin na isang beses na sinabi na sa Panginoon din, meron bang magmumulang mabuti mula sa Nazaret? Di ba? Isa rin yun. And then dito ginamit din yung sinabi, di ba, ito'y anak ng isang karpentero. Oh, you see? Okay sana kung di ba ito'y anak ng isang kilalang mayaman, abay medyo mataas ang titingalain ka ng tao, pero sinabi na di ba ito'y isang anak ng karpentero. So they rejected the Lord. Hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. So that is why dito sa last part, and because of their rejection, because of their unbelief, the Lord did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. Yan. So, napaka-importante yung pananampalataya. Kahit gaano karami yung ating pangailangan, but ang napakalaga ay ang pananampalataya. Di ba katulad nung babaeng dinurugo? O, di ba? Yung Syrophoenician woman na sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng Panginoon, ako ay gagaling. So sa dami-dami ng mga tao na naroon, pero yung because of her faith, siya ay gumaling. Di ba? So napakahalaga ang pananampalataya. Hindi pwede na, Lord, kailangan ko to. Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Di ba? Pinaliwanag niya naman yan doon sa Matthew chapter 6 sa Matthew chapter 6 doon sa prayer na bago niya tinuro yung panalangin. The Lord knew everything before you will ask of Him. But the Lord is requiring us, ang ni-require sa atin ng Panginoon is yung pananampalataya. Di ba sinasabi dito sa Mark 11:24? Sinasabi niya, ang sabi rito, therefore I tell you, all that you ask for in prayer, believe. Yan, sabi niya, believe that you will receive it and it shall be yours. Believe that you will receive it and it shall be yours. So, ay kailangan nating maniwala, sumampalataya. Yan. So, because of their unbelief sa Panginoon, hindi nakagawa ng maraming himala ang Panginoon sa kanilang lugar. Yan. Rejection. Nireject nila ang Panginoon kasi yung isa sa primary reason, nabanggit ko, na-share ko na rin to many times, na isa sa reason kung bakit nireject nila ang Panginoon is yung reality, expectations versus reality. Most of the time, ganun din sa atin, di ba? Magkakaroon ka ng madidismaya ka or madisappoint ka na because you are expecting something, yet yung dumating ay ganito. Di ba? So, they are expecting, iba yung expectations nila sa Panginoon. Kaya, hindi nila matanggap ang Panginoon kasi alam naman nila kung bakit nila hindi matanggap. Kasi, ang totoong Mesiyas, ang Mesiyas ay magmumula sa lahi sa angkan ni Haring David. Then how come na ito ang Panginoong Jesucristo nakipamuhay sa gitna nila, ang pinili niya mga magulang ay mga aba? Di ba? Karpentero, yung nanay, simple lang, si Mama Mary.
Kaya nga kung maalala nyo yun dun sa nung after ng purification period, ano ang dinala nila? Turtle dove. Because wala silang kakayanan. So, di ba? Wala silang kakayanan. So that is why hari, ang ina-expect namin ng Mesiyas is hari, mumula sa angka ni David. So therefore, ito'y maharlika, mayaman. Pero how come na itong nagpapakilala ng Mesiyas ay nakipamuhay sa piling nila, pinili karpentero, ang nanay simple lang? No. How can you accept that? Especially kung yung mga taong ito ay mga mayayaman. Ako, katulad sa akin, kahit paano, nagbibigay ako kuminsan ng mga talk sa mga village, sa mga lugar na medyo magagandang lugar. Of course, yung mga participants doon, yung mga attend ng mga seminar, mga mas matatalino pa sa iyo. Actually, yung talino mo ay wala sa kalingkingan nila. Then you are preaching to them the word of God. You are standing before them. Di ba? Kalimitan nga. Kuminsan kapag merong habang nagsasalita ako sa harapan, nakagalito. Di ba? Oh. Kasi, sino ba to? Who you? Kung sasalita ka, the same with our Lord. Pero may in-expect nila na Mesiyas is galing sa angka ni David. Then pagkatapos doon is ganun lang pala mangyari. So they failed to recognize the Lord. That is why they rejected the Lord. Hindi nila na nabatid kung ano yung nakalagay sa banal na kasulatan. Nabasa man nila pero hindi nila naintindihan or maaring narinig man nila. Kasi binabasa sa sinagoga pero hindi nila naintindihan. Oh. Di ba? Maging yung mga alagad previously. Maging yung mga alagad hindi nila naintindihan. Nung sabi ng Panginoon, pupunta tayo sa Jerusalem at doon ako ay magsasuffer ako greatly. Di ba? Hindi nila tinanggap nung previous na mga gospel. Hindi nila din matanggap. So, here, ang Panginoon, hindi rin nila matanggap. Kasi yung expectation versus reality. Akala nila na ang Panginoon ay katulad ni King David, isang maharlika. Pero makikita naman natin doon sa triumphant entry ng Panginoon sa Jerusalem. Saan ba siya nakasakay? Sa kabayo? Sa mula? No? Di ba? Sa asno? Doon sa Matthew chapter 19 mo yun? Yung sa triumphant entry niya sa Jerusalem. Pagpasok niya sa Jerusalem na nagsisigawan yung mga tao, yun, Matthew chapter 21 verses 1 to the following, di ba? Nakasakay siya sa asno. Hari, nakasakay sa asno. So, expectations versus reality. Kasi ang sinasabi sa banal na kasulatan, malinaw mga kapatid doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Na sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo. So, ang pattern ng humility natin is katulad ng Panginoong Jesucristo. Kasi birin mo, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad natin, na katulad ng isang alipin. So, sino makatanggap niyan? Matatanggap nila? Hindi. So they rejected the Lord because of it, because of their great expectation. But the reality, iba yung ginawa ng Panginoon.
Kasi di ba alam naman natin, nakikita natin na gumagawa siya ng mga himala at kababalaghan. So sa pagpasok niya sa Jerusalem, natural, nanariwa sa mga Hudyo, most possibly, nanariwa sa mga Hudyo yung ginawa ni Moses kay Pero. Di ba? Nakapadilat ang Panginoong bulag, nakapagpalakad ng pilay, nakabuhay ng patay. Then maybe nanariwa sa kanila, they are thinking that the Lord Jesus Christ will do the same as what Moses did in the sight of Pharaoh. Kaya nga, tuwang-tuwa sila nung pagpasok ng Panginoon dito sa Matthew chapter 21, verse 1 to the following verses. Tuwang-tuwa sila, nagsisigawan sila, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Then, kamukat-mukat, mamamatay pala ang Panginoon Jesucristo sa cross. So that is why, yung mga nagsisigawan na mabuhay ang hari ng mga Hudyo, ay sila rin nagsigawan na ipako siya sa cross. Because they are expecting the Lord will perform miracles, maybe the same doon sa ginawa ni Moses sa harapan ni Pharaoh para ma-liberate sila sa kamay ng imperyo ng Roma. Yan. So that is why yung rejection nila sa Panginoon ay ganun na lamang. Dito ganun din. Kasi nakikita nila anak lang ng karpentero. No. Diyan. Pero alam nyo ba na tayo rin, hindi lang mga Hudyo nagre-reject sa kanya. Tayo rin minsan. Or most of the time, tayo rin mga kapatid, tayo rin ay nire-reject din natin ng Panginoon sa ating buhay. In what way? Paano natin nire-reject ang Panginoon? Paano natin itinatatwa ang Panginoon? Di ba? Parang si San Pedro, di ba, itinatwa ang Panginoon. Tayo, to reject is, di ba, pagtatatwa, pagtatakwil, pagde-deny, ayan. So, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, paano natin minsan, sa buhay natin, paano natin minsan ipinagtatatwa ang Panginoon? Paano in our lives as Christian, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, bilang mga Katoliko, paano natin itinatatwa ang Panginoon sa ating buhay madalas? Of course, pag hindi tayo namumuhay ayon sa plano ng Diyos, hindi tayo namumuhay sa kabanalan, hindi tayo we are not living like the Lord, we are rejecting Him. Itinatatwa natin siya. Kapag hindi tayo namumuhay ng ayon sa gusto ng Panginoon, namumuhay sa kabanalan, itinatatwa natin siya, itinatakwil natin siya, nare-reject natin siya, dinideny natin siya. Di ba? Kaya nga ito sabi sa 1 Peter chapter 1, sabi natin dito. Sa 1 Peter, mga kapatid, buksan niyo po yung mabibilis yan, magbukas ang Bible. Okay, sabi rito. Verse 17. Verse 14. What? 1 Peter chapter 1, verse 14. Like obedient children, do not act in compliance with the desires of your former ignorance, but as He who called you is holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct. For it is written, be holy because I am holy. And sa verse 17, 1 Peter 1:17, now if you invoke as Father Him who judges impartially according to each one's works, conduct yourselves with reverence during the time of your sojourning. So how we deny the Lord, how we reject the Lord, paano tinatatwa natin ang Panginoon? If we failed to live
in accordance to what God wanted us to be. Oh. Di ba? Yung kuminsan isa pa sa paraan na paano natin yung tinatatwa. Yung kapag public kapag nasa public, di ba? Nahiya ka mag-pray. Bago ka kumain, nahiya ka mag-pray. Kung mag-sign of the cross ka, parang grabing liit. Parang itinatago mo. Form of ano yan? Form of denying the Lord. Pagtatatwa yan sa Panginoon, di ba? Ikinahiya mo. Nahiya ka mag-pray sa harapan ng tao. Sabihin, baka mamaya sabihin ng iba, corny ako kasi nagdadasal ka. So nahiya ka mag-sign of the cross in public. Di ba? Kaya nga may mga tao makita mo, tingnan mo sila mag-sign of the cross. Ang liit. Parang kung minsan hindi mo pa maintindihan. Di ba? Bakit ka ikinahiya? Di ba? Oh. So, one way yun ng pagtatatwa sa Panginoon. Yung ikinahiya natin sa, meron natin dito sa Luke chapter 12, yata yun mga kapatid, nanapin natin. Anong sabi dito? Dito. Luke chapter 12 verse 8. Ang sabi rito, buksan niyo sa Bible niyo. I tell you, everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. So you see, we oftentimes yung we refuse to live what God wanted us to be, yung sinasabi ko kanina sa 1 Peter chapter 1, is pagtatatwa natin yun sa Panginoon. Parang nahiya tayo gumawa ng mabuti sometimes, di ba? Kung minsan ganun. Gagawa ka ng kabutihan, hindi naman para ipagmalaki mo. Meron ding kabutihan na pwede din ipapakita. Kasi sinasabi yan sa Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. So pwede mo rin naman ipakita yung ginagawa mong mabuti. Dangan nga lamang is hindi yung gagawa ka ng mabuti para papurihan ka ng tao. Gagawa ka ng mabuti para malaman ng iba na ginagawa mo ito para sa kapurihan ng Diyos. Yung sinasabi sa Matthew 5:16. Iba yung gagawa ka na mabuti para mapapurihan ka, pero iba yung gagawa ka na mabuti para maparangalan si Lord. Kaya nga ang lagi nating sasabihin, yung sa Psalm 115 verse 1, non nobis Domini, non nobis Domine. Sinasabi doon not to us Lord, not to us, but to your name alone the glory, because of your goodness and mercy. Sabi dito, not to us, Lord, not to us, but to your name give glory because of your faithfulness and love. So, kapag gagawa tayo ng mabuti, hindi para ipagmalaki natin yung sarili natin, kundi para sa kapurihan ng Diyos. Kaya hindi rin masama ang paggawa ng mabuti na ipinapakita sa iba. Kasi yung sinasabi sa Matthew 5:16. Pero, naturally, purify natin yung intention natin habang ginagawa ba natin to. Ano yung motibo natin? Is it for the praise of God or para ikaw lang makilala, para kang politiko? Diba? So, iba yun. So, isa yun sa paraan na we deny. We are denying also the Lord. If we neglect to perform good deeds before others. Diba? So, pagtatakwil din yan sa Panginoon. Ikinahiya natin. Yung sinasabi ko sa inyo, yung to pray in public, sa mga restaurant,
nahiya ka mag-pray, ay baka ma-identified ka na na corny ka naman, mga ganun. Do not be ashamed. Yan sinasabi ng Panginoon sa Luke chapter 12 kanina na whoever denies me before men, ay itatakwid niya rin tayo sa harapan ng hindi niya rin tayo kilalanin sa harapan ng kanyang mga anghel. Luke chapter 12 verses 8 to 9. So, yan yung reminder sa atin, mga kapatid. We are denying also the Lord. Hindi lang yung mga Hudyo na hindi, at saka yung mga kababayan ng Panginoon sa Kristo ang nagdi-deny sa Kanya. Oftentimes, tayo rin ay dinadeny din natin ang Panginoon. Itinatakwil din natin siya. Itinatatwa din natin siya. Ikinakaila din natin siya. Yan, yung term, ikinakaila din natin siya in public. If we fail to do good deeds, if we fail to show to others that we are the Lord's believer, we are God's believer, we are disciples of Jesus. Yan. Itinatatwa din natin siya most of the time, oftentimes sa paraan ng ganun, na kapag nineglect natin yung paggawa ng mabuti. Yan. So, and itong Luke chapter 12, paalala to sa atin. Kasi time, sabi niyo, ito mabigat ng mga kapatid, I tell you, everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. So, hindi ka rin kilalanin. Tayo nga, masama loob natin na hindi tayo kilalanin. Much more, pagdating ng araw, hindi tayo kilalanin ng Panginoon. Diba? So, ang Ebanghelyo ngayon ay pinapaalalahanan tayo na dapat kilalanin natin na ang Panginoon. I-recognize natin ang Panginoon. Ipakita natin ng tapat sa ating pamumuhay na tayo mga alagad ng Panginoon. Amen. So, alas 6 na pala, Angelos na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now or at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech to you, Lord, the grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So shalom. Maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Thank you to those who like and those who listen. Consider to listen, and may God continue to bless and keep us safe and sound this day, including all our loved ones and all our possessions. In Jesus' name, amen. Let us, prior to the day, let us pray for this prayer.
prayer for protection against curses, harms, and accidents. Lord Jesus, I ask Thee to protect us, to protect our family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I beg Thee to declare these curses, hexes, or spells null and void. If any evil spirits have been sent against us, I ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of His cross to be dealt with as He will. And Lord, I ask Thee to send Thy holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom. That is by now. May God bless us all. Amen.